So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa sinasabi naman ni Philip Salvador. Kasi dito may mga reklamo etong si Philip Salvador at sana mapakinggan ni Sara Duterte yung idinadaing dito ni Philip Salvador. Sabi dito, no to pro-China. Yes mga kababayan, kasi sa bawat boto nyo ay pagpapakita ng malasakit sa West Philippine Sea at saka sa Republika ng Pilipinas. Ano po kasi etong mga tumatakbong ito, di umano, mga pro-China yung mga yan. Ano po, anyway ngayon, eto pakinggan po natin. Pilipino na magtatrabaho, ano na mangyayari sa Pilipinas? Ano na mangyayari? Lalo sa pinakamahihirap Pilipino na magtatrabaho, ano na mangyayari sa Pilipinas? Ano na mangyayari? Lalo sa pinakamahihirap na mahirap. Diba? Suntok po sa puso ko yan. Hindi po kaya ng dibdib ko yan. Grabe no, bubulaklak. Dapat po sa aspeto ng agrikultura, teknolohiya at infrastruktura para mas maging matibay po ang kinabukasan ng mga Pilipino. Yan po. Pangatlo. Sana ginampanan mo muna yung pagiging mo bago ka tumakbong senador. Di ba mga kababayan? Sana ginampanan niya muna yung pagiging niya bago siya tumakbong senador. Kasi balita ko, ni Sing Kunduling, wala ka daw binigay Hindi, balita ko lang naman. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Edukasyon. Edukasyon. Pakinggan nyo Vice President Sara Duterte, makinig ka kay Philip Salvador. Palagi po natin sinasabi na ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero, paano po nilang mapapakita ang kanilang mga potensyal kung napapabayaan naman po natin ang mga pangangailangan nila sa edukasyon? Sa pribadong eskwelahan o pribadong paaralan, ang mamahal ng libro, ng notebooks, ng iba't iba pang gamit nila, lalo ng matrikula. Sa pampubliko naman pong paaralan, marami tayong guro. Marami. Pero kulang tayo sa class buildings. Kulang tayo sa classrooms. Sa isang... Sara Duterte, kung hindi mo kasi kinurap yung confidential funds, kung hindi nyo kasi pinabayaan ng DepEd nung ikaw pang sekretary ng DepEd, di sana walang inirereklamo ngayon si Philip Salvador. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, sa panahon ni Sara Duterte, mas lalong bumagsak ang edukasyon sa Pilipinas. Marami sa mga kabataan, ang halos mga kababayan, hindi nakakapagbasa. Yan ang totoo dyan. Marami sa mga kabataan, mga kababayan, ang halos napabayaan ng pag-aaral nung panahon na si Sara Duterte ang sekretary ng DepEd. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, tama nga naman yung sinasabi ni Philip Salvador. Sa mga pribadong eskwelahan, ang mamahal ng mga libro. Sa mga public school mga kababayan, maraming guro pero kulang ang building. Kasi nga mga kababayan, saglip na yung pera, yung pondo na magagamit para makapagpagawa ng napakaraming building, para makapagbigay ng maraming mga laptop, computer sa mga teachers po natin, nawala yung pera. Tapos yung mga pasilidad mga kababayan na dapat ay naiipatayo para magkaroon ng bagong eskwelahan ng mga kabataan, hindi na nangyari. Kasi nga yung target ng mga eskwelahan na dapat po ay maiipatayo mga kababayan, hindi na hit or hindi man lang nakakalahati dun sa target mga kababayan ng bilang ng eskwelahan na dapat po na ipapatayo. Dahil nga nakurap yung pera ng mamamayang Pilipino na pabayaan ng DepEd sa panahon na sekretary etong si Sara Duterte. Saan ka ba naman nagkatala? Nasaglip na yung 10 milyon ay makakatulong para makapagpatayo ng eskwelahan, dadalhin mo para dun sa pagpapublish ng libro na ikaw ang nagsulat. Di ba mga kababayan? Kaya kung tutusin, dapat naririnig ni Sara Duterte itong mga ataking ito ni Philip Salvador kasi siya ang ipinapahiya dito. Sino ba dating sekretary ng DepEd? Si Sara. Sino ba naging pabaya sa DepEd? Si Sara. Di ba mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. Ang classroom sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nasa loob. Yung iba sa pagod napapaupo na lang sa sahig. Yung iba maghapon nakatayo. Paano sila matututo? Parang hindi naman ata totoo yun. Nararamdaman nyo ba ang sinasabi ko? Pasensya na kayo. I'm a very passionate person. Gusto ko pong matugunan ito. Gusto ko pong maiayos ang kinabukasan
ng mga kabataan natin, lalo na mga estudyante. Dapat po, mapalakas ang pondo para sa edukasyon. Para ang pampublikong paaralan, madagdagan ng mga class buildings at classrooms. Oh! Kita niya mga kababayan ha, dapat mapalakas daw ang pondo. Yan yung sabi ni Philip Salvador. Sara, ano ba kasing ginawa mo sa pondo nung ikaw ang sekretary ng DepEd? Di ba kayo nahihiya? Mga DD-shit, ginaganito ni Philip Salvador, si Sara Duterte. Ayan o. Wag nga kami, Philip Salvador. Dahil kung talagang mahal mo yung mga estudyante, dapat ang una mong minahal yung ano mo. Diba? Dapat yun yung una mong minahal. Bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna yung ano mo. Dapat ginampanan mo muna yung pagiging ano mo. Diba mga kababayan? Nising kung ano nga, wala ka daw binigay. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, yung sinasabi niya dito na dapat palakasin ang pondo ng DepEd, malakas naman talaga ang pondo ng DepEd. Kaya nga nakapangurap ng napakalaking halaga etong si Vice President Sara Duterte. Hindi niya may paliwanag kung saan niya dinala mga kababayan eh. Tsaka kita nyo naman, ginamit yung pera sa walang kabunasan. Saan ka nagkatala in 4 days? Sa isang room mga kababayan, magkano bayad? 250? 240 mga kababayan. In 4 days, 1 million bayad nila sa safe house mga kababayan. Diba? Yung 1 million na yon nakapagpatayo na sana ng isang eskwelahan yon. Baka nga 2 pa. Mga kababayan, kung titingnan yung mabuti, tapos sasabihin ni Philip Salvador na palakasin ang pondo ng DepEd, malakas naman ang pondo ng DepEd, kurap lang talaga yung umupong sekretary nung panahon na yon. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Dapat po, ang mga libro sa public schools, ang mga libro po ay dapat libre na. Libre naman talaga. Di ba mga kababayan, sa public school, libre naman po talaga ang libro. Ikaw lang magpapabalat. Di ba mga kababayan, tuwing ibabalik mo, libre naman. Wala namang bayad ang mga libro sa public school. Ewan ko lang mga kababayan sa inyo ha. Kasi ako nung nag-high school ako, libre naman yung libro, wala naman akong binayaran. And then sa college mga kababayan, nung nakapag first year college tayo, may mga iilan-ilan na binabayaran mga kababayan, pero mostly yung pag-aaral, libre. Ano po, ewan ko lang kung ano yung tinutukoy ni Philip Salvador na dapat daw libre yung libro sa public school. Libre naman po talaga yan. Kahit noon pa, hindi pa presidente si Duterte, libre na po yan. Ang mga kagamitan, pang-eskwelahan, pang-publiko, dapat libre na! Tama! At ang pang-pribadong para naman, kailangan po talaga ibaba ang matrikula nila. Kasi po, hirap din. Lalo na po yung mga middle class din. Hirap din po sila. Lalo na kung 3, 4 ang kanilang pinag-aaral. Totoo. Wala pong nag-isip niya noon. Meron sana. Wala daw nag-isip. Wala daw nag-isip niya noon. Kasi nga hindi naisip ni Sara yan. Siya ang sekretary ng DepEd noong mga panahon na yon. Hindi niya naisip yan. Payag ka Sara noon. Naging sekretary ka ng DepEd, hindi ka nag-isip. Diba mga kababayan? Payag si Sara Duterte noon. Sinasabi ni Philip Salvador na wala daw nakaisip noon. Tapos yung pinatutungkulan niya, DepEd mga kababayan, na naging sekretary yung sinusuportahan niya. Diba? Anyway, pagpatuloy pa natin. Inabot lamang po ng pandemic si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero anong ginawa niya? Hindi siya tumigil sa kakahanap ng gamot na pwedeng panlaban sa COVID. Walang tulog ang ating presidente noon. Nagtatrabaho hanggang alas 6, alas 7 ng umaga. Tataka nga ako mga kababayan eh. Masyado nilang pinroblema yung mga bagay na yon. Ano po, kasi kung titingnan nyo, tinatawanan lang si Digong noong mga panahon na yon. Nung mga pulube na gumagala-gala sa karasada. Kasi biruin nyo ha, talamak ang COVID nung panahon na yon mga kababayan. Pero yung mga pulube hindi tinatabla, nasa karasada lang sila. Tapos ang masaklap nito mga kababayan, yung mga nagpa-vaccine,
medyo humihina yung kanilang katawan, yung iba nagsasakitin. Samantalang tayo mga kababayan na hindi man lang nagpabaksin nung panahon ng COVID, eto, okay yung pangangatawan natin. Pero kung titingnan nyo, di ba sa kabila ng, balik tayo dito sa topic, sa kabila ng issue ng COVID no mga panahon na yon, nagawa pa nilang magnakaw ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng Pharmalim or yung pharmaceutical scam. Di nyo ba naaalala yon, mga kababayan? Di ba? Sinasabi nila, wala na daw pera ang mamamayang Pilipino. Sinasabi nila na halos umaga na natutulog si Duterte sa kakahanap daw ng pondo, pera, mga kababayan. Pero nagawa pa nilang magnakaw, nagawa pa nilang mangurap nung panahon ng Duterte administration sa pamamagitan ng pharmaceutical scam na yan, na kung saan kinasasangkutan, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ni na Michael Yang at nung isang tauhan nitong si Michael Yang, mga kababayan. Diba? Paano nila nasikmura yon? Paano ninyo na-attempt na nakawan ng sambayan ng Pilipino habang dumadanas ng matinding hirap ang mga kababayang Pilipino po natin nung panahon ng COVID? Diba, mga kababayan? Nung panahon ng pandemya, pagpatuloy pa natin. Para lamang maaksyonan ang pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Yan ang Pangulo. Una, himod ang kapwa nating Pilipino sa kanyang puso. Himod ba, mga kababayan? Himod ba? Himod ba? Isipan, palakpakan natin, former President Rodrigo Roa. Himod! Mahirap manalo mga senador tong mga to, masyadong himod, mga kababayan. Anyway, magpatuloy pa natin. Yes, tama itong sinasabi ni Madam. At ni Ma'am Margarita Mungsod, sa Pasig, libre lahat. Libre lahat yan. Ano ba sinasabi mo? At saka, mga kababayan, alam nyo maganda sa Pasig? May mga natatanggap yung mga magulang na pera eh. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Alam ko yung mga, di ba, may mga nag-aaral. And then kung ilan yung estudyante na nag-aaral, alam ko may natatanggap na pera. Tapos, parang libre pa ata yung uniform. May pasapatos pa, mga kababayan. Tapos talagang may mga school kit pa, may mga ballpen, notebook, basta kompleto sila, mga kababayan. Ganun po katindi sa Pasig. Anyway, pagpatuloy pa natin. Hindi ko na po makakabayan. Pero tandaan nyo, binanggit ko kanina mga senior citizen. Ito na ako, kandidato bilang senador. Tandaan nyo, hindi ko pababayaan ang mga senior citizens. Ang hiling nila sa akin, sana daw tumaas naman ang kanilang pensyon. Yan po ay gagawin ko kung ako'y mananalo. Kalokohan yan. Tandaan nyo, mga kababayan, kapag ka nakalusot itong mga pro-Chinang ito, tatanggalin ito, mga kababayan, yung mga ayuda. Yung inaasahan ng mga kababayang Pilipino po natin na mga ayuda like yung mga AIX, tupad. Especially marami mga tupad dyan, mga kababayan, na natutuwa. Kapag ka nakakakuha sila, natutulungan sila ng gobyerno. Kapag ka nanalo yung mga yan, aalsin ng mga yan yung mga bagay na yon. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, yung mga matatanda ngayon kausapin nyo, patungkol dyan sa mga AIX, tupad, AKAP, mga kababayan, kausapin nyo sila kung sang-ayon ba sila natanggalin yung mga yan. Kasi nga allergy tong mga to dun po sa mga ayuda. Kasi ayaw nila na namimigay daw ng ayuda sa mga kababayang Pilipino natin. Pero sumusuporta sila dun sa tao na nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Diba, mga kababayan, saan ba kayo? Saan ba kayo pumapabor? Dun sa namimigay ng ayuda o dun sa tao na ninanakaw yung pera ng taong bayan? Tapos kapag kinuha na, hindi marunong magpaliwanag. Di ba, mga kababayan? Kaya kapag nanalo itong mga to, alam nyo na kung ano mangyayari dun sa mga ayudang inaasahan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kawawa naman, ang taong bayan, minsan lang matikman yung pera nila, minsan lang bumalik sa kanila yung mga tax na binabayaran nila, tapos tatanggalin pa. Di ba? Tapos ang ending, yung pera kapag tinanggal sa ayuda, isushoot sa bulsa. Di ba, mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. At isa pa ang gagawin ko, libre ang gamot ng mga senior citizens. Ipagdalaman ko yan. Ako po si Philip Salvador. Hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista.
isang artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Kandidato bilang senador ng PDP Laban, numero 58 sa balota. Sana no mga kababayan, payagan kami mga vlogger na magtanong sa kanila. Kasi isa lang naman tanong ko eh. Kanino ka ba? Pro-China ka ba? O pro-Pilipinas? Ano ba masasabi mo sa ginagawang aggression ng China sa West Philippine Sea tuwing bubulihin yung ating mga kasundaluhan? Ano kaya magiging sagot ng mga to? Mga kababayan, di ba? Maaari ko po bang makuha muli ang inyong suporta? Maaari nyo po ba iboto straight ang PDP Laban Senatoriables? Ayan mga kababayan, iba na yan. Pero kung titingnan nyo yung mga naging pahayag dito ni Bato de la Rosa, especially yung naging pahayag ni Philip Salvador. Oy Philip, para mo namang sinabing inutil si Vice President. Di ba mga kababayan, doon sa kanya naging paliwanag about sa DepEd, para naman niyang sinabi na inutil yung ating Vice President na naging sekretary ng DepEd. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kahit hanapin nyo, kahit mag-search kayo dyan, bumagsak talaga yung dekalidad ng edukasyon sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, parang sinabi na rin ni Philip Salvador na inutil si Vice President. Di ba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo pong mabuti, eto kasi mahirap kapag puro salita lang. Tapos sasabihin niya pa, hindi daw libre yung libro sa public. Eh lahat naman tayo, mga kababayan Pilipino natin, alam naman na libre yung libro sa public. Pag ibabalik mo lang, dapat pababalatan mo ng bago. Mga kababayan, ano po, libre yan sa mga estudyante. Ewan ko lang kung saang diksyonaryo nakita ni Philip Salvador na hindi po libre ang libro sa public. Ano po, yun naman sinasabi niya na dapat babaan ang tuition fee sa mga private school, mga kababayan. Eh dapat kay Sara niya sinabi yan nung panahon na sekretary pa ng DepEd, etong si Sara. Eh di sana, naipush man lang ni Sara Duterte at may nagawa man lang tama, etong si Sara.